at tayo ay manalangin upang hilingin ang kapuspusan ng Espiritu. O banal na Espiritu, ang salita ng Diyos ay espiritual at ako ay natural. Kaya hayaan mo na sa espiritual na hanay, ako ay makaagapay. So bless everyone with a spiritual discernment that everyone will understand the simplicity of the word and that everyone will appropriate it in their day-to-day living. Father, thank you. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ngayon pong umagang ito, huwag mong alisin sa iyong isipan. Mag-i-spelling tayo. Sundan ninyo ako. S-E-E-D. Ano po yun? Seed. Ayan. So, kailangang maunawaan po natin na meron tayong binhing daladala araw-araw. At kung papansinin po natin, sabi ng Biblia, open your mouth wide and I shall fill it. Ibuka mo ng malawak ang iyong bibig at pupunuin ko yan. At ating pansinin, para tayo'y mabusog, ang ginagamit natin bibig. Para mapuno ang ating puso, bibig din ang ating gagamitin sa pamamagitan ng tamang salita. Sapagkat ang ating buhay ay ayon sa ating sinisilid sa ating kalooban. Maliwanag ang Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya kung ano yung nasa puso natin, yun ang lalabas sa ating bibig. At ang entrance ng mga salita ng Diyos na maiimbak sa ating puso ay ang ating mata, ang ating tenga, ang ating pangamoy, at ang ating pakiramdam. Yung 5 senses. Itong 5 senses na ito, ang kapag hindi natin ito na control, hindi natin wala tayong control sa paligid at wala rin tayo ng control sa ating maririnig at makikita. Pero may control tayo kung ano ang ating iiimbak. Amen po ba? Kaya nga kung atin pong unawain kung ano ang nasa iyong puso, yun ang lalabas sa iyong uso. Kaya napakahalaga na maunawaan natin, hindi po totoo, biro lang naman. Sa buhay espiritual po, walang biruan, sapagkat ang lahat na sasabihin natin ay makakaapekto sa ating buhay. Kaya kailangan tayo ay maging matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikaw ay maging matalino. Dahil walang taong makatutulong sa sino man sa atin. Dahil hindi kontrol ng tao ang ating iniisip. Ang iniisip natin ang magbubuo. So what we thought or what we think of, that will mold us. So, ikaw po ang lumilikha ng kung anong uri ng buhay ikaw magkakaroon. Kaya, kailangan maging po tayong matalino. So, ang titulo ng mensahe, move even if it is impossible. So, kumilos ka kahit ito ay imposible. Ang unang naisip kong titulo ay isang katanungan. Where do you
Or where will you spend eternity? Pero nauwi ito ay dito. So, saan mo gugugulin ang walang hanggang buhay? Laging tandaan natin, sa ibabaw ng lupa may hanggan ang ating buhay. Pero pagkatapos na ang katawang lupang ito'y matay, ang kasunod na'y walang hanggang buhay. Yun yung panahon na kung ano ang ating espiritu at kaluluwa nung tayo'y nabubuhay, yun ang magpapatuloy. At kung titingnan po natin ang ating pinagmulan at kung saan tayo dinala. So from outer darkness, Jesus translated us and brought us into His marvelous light. So mula sa walang katulad na kadiliman, tayo ay kinuha ng Panginoon at inilipat niya tayo sa walang hanggang kaniyang liwanag. So from and to, kailangang ating maunawaan na sa ibabaw ng lupang ito, dapat tayong mamuhay na matalino. Sa isang tulay sa New York, may isang lalaking tumalon at namatay. Siniyasat siya, at siya ay isang lalaking napakaunlad, napakatagumpay, at siya ay isang lalaki na malakas maghamon upang lumakas ang loob ng maraming tao. Ibig sabihin siya ay resource speaker. Pero siya ay nagsawa sa tagumpay. Katakataka, pero maraming nagpapakamatay dahil bigo. Subalit itong lalaking ito ay nagpakamatay dahil matagumpay. At ito ay nagpapakita lamang, apart from Jesus, a person is nothing and cannot do anything. Because yun pong contentment at satisfaction at kaligayahan ay mula lamang kay Hesus Kristo. Wala pong panggagalingan ito. Kaya nga sabi ng mga awit sa Psalms 118:23, Psalms 118:23, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. So this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Kaya kung atin pong titingnan at susukatin ang araw-araw nating buhay, basta maganda po ang ginagawa ng Diyos. Kahit pangit sa ating pag-iisip, laging tama po ang Diyos. At dahil laging tama ang Diyos, i-enjoy natin ang bawat kalagayan natin sa buhay. Sapagkat, pagkatapos ng masama, ang kasunod ay mabuti. Pagkatapos ng kabiguan, ang kasunod ay tagumpay. Pagkatapos ng pagkakasakit ay ang kagalingan. Lahat po ay pagpapatuloy na pagtitiwala sa Diyos. Huwag mong aalisin ang tiwala sa Diyos. Si Elijah ay napakatalinong lingkod ng Diyos. Most of his time, kanyang ginugol na mag-isa. Umaalis siya sa karamihan at siya ay nabubuhay, siya at ang Diyos. At siya ay sumusunod lamang sa time plan ng Diyos. Kung ano ang sabihin sa kanya ng Diyos, yun ang kanyang sinusunod. Kaya't phenomenal ang kanyang mga gawa. Saan ka nakakita ng isang lalaking sinabi sa haring si Ahab, hindi uulan ng 3 taon kalahati at uulan lang pag sinabi ko. Kaya mo po yun? Sasabihin mo sa isang hari na nasa iyo ang kapangyarihang magpaulan.
So, ang tindi, ano po? Hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Ay, napakatapang na lalaki. At ang sabi ng Diyos, matapos makainin siya ng mga uwak, Elijah, pumunta ka sa balo. Kung si Elijah ay nabuhay sa kanyang sariling isipan, dahil si Elijah may kahinaan din, katulad natin. Akala niya siya lang ang matuwid. Sabi ng Diyos, hindi. Nagkakamali ka, Elijah. 7,000 pa kayo na tapat sa akin. Ngayon, may isa na naman siyang pagkakamali. At nakatutuwa sapagkat ang Diyos ay tanggap pa rin ang kanyang panalangin. Kaya tinutusan siya ng Diyos na pumunta sa balo ng Saripat. At ang inabot niya ay isang babae na kahuli-hulihan na yung harin at langis at iluluto na lang yon at kakainin nilang mag-ina at hihintayin na lamang nila ang kamatayan. Pero muli, nagsalita ang propeta. Iluto mo yan at ako muna ang una mong pakainin. So mahirap pong sundin yun sapagkat kailangan nung mag-ina yung pagkain. Kaya dito ay nakita ko na sa pagsunod nandun ang himala. Amen po ba? At pinakain niya ang propeta. At pagkatapos nun, mula noon, hindi sila naubusan ng hotcake. Hindi rin sila naubusan ng langis. Kaya't ganun ang kanyang buhay. Nakikitira siya doon sa balo. Kapansin-pansin din, balo at ang anak at ang lalaking si Elijah. So ano yun sa paningin ng kapaligiran? Nagsasama sa isang bubong. So ang isipan ng mga tao ay tsak na hindi maganda. Pero baliwala yung kay Elijah sapagkat ang pananagutan lamang niya ay sa Diyos. Yan ayos kong ating matutunan na ang pananagutan nating lahat ay sa Diyos. It's no use to explain ourselves. What matters most is that we are living right in the sight of God. No need to explain. Basta tama ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. At sinisis siya nung balo. Ano bang kasalanan namin sa Diyos? Ika'y lalaki ng Diyos. Bakit pinatay ang aming anak? Ang aking anak? Ano bang kasalanan ko? Lalaki ng Diyos. At tahimik na pinangko niya, pinasan niya yung anak ng balo. Isipin mo nga naman, siya ay panauhin dun sa bahay. Tapos dahil sa kanyang presensya na siya ay lalaki ng Diyos, namatay yung kaisa-isang anak. At dahil nga si Elijah, katulad natin, ay hindi alam ang plano ng Diyos. Sa kanyang panalangin, parang sinisisi niya ang Diyos. Dahil hindi nga niya alam. Pero gayon man, sinamba pa rin niya ang Diyos. At dinaganan niya yung bata. At through His anointing, pinahayag niya ang buhay. Kauna-unahan sa panahon nila na ang isang patay ay muling nabuhay. At maiksi ang tala tungkol sa mga himalang nagawa ni Elijah, mga 7 lang na malalaki. Pero kitang-kita ang kapangyarihan ng Diyos at ang sabi ng Biblia, sa huling panahon, babalik si Elijah. Sa makatuwid, sa huling panahon, kailangan ang mga himala. At ako'y naniniwala na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Amen? So this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. So kailangan pong hangaan mo ang kamangha-manghang mga ginagawa ng Diyos.
O, purihin ang Panginoon. And then sa verse 27 ng Psalms 35, sabi ng hari, "Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant." So siyang-siya ang Diyos kapag maunlad ang kanyang lingkod. Kaya ang kanyang kasiyahan ay makita kang naglilingkod sa Kanya para ikaw ay mapaunlad niya. Hello. Amen. So, shout for joy, be glad, at ang sabi po doon, let them say continually. Na ang ibig sabihin, ang nasasakupat pinamumunuan ni David ay kailangang ikatuwa na pinagpapala ang kanilang hari. At kailangang ikagalak ng mamamayan ang pagpapala ng Diyos sa kanyang hari. Dahil ang natutuwa sa pagpapala ng kanilang hari ay tatanggap din ng pagpapala. Ang ating luha ay kinukuha ng Diyos at inilalagay niya sa isang sisidlan. And then, you have recorded each one in your book. Ayan pala. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your battle. Wow. So, napakahalaga pala ng bawat pagpatak ng ating luha. You have recorded each one in your book. Kaya alam ng Diyos ang ating mga pagluha. Alam ng Diyos ang ating mga kalungkutan. At alam din ng Diyos ang bawat patak ng ating luha. At may mga mata na hindi na lumuluha because of dryness. Pero napakaganda pala ng pagtulo ng luha sa panahon ng ating kahapisan. Yun pong tinatawag na therapeutic effect ng pagluha. Ito po'y nakakapagpalusog at nakakapagpagaling. Kaya iwasan natin yung outbursts of anger. Toxic po yun. At kaya naman tayo ay magagalitin dahil sa nararamdaman natin sa ating katawan. Pero magsanay po tayo na maging maalab tayo sa ating relasyon sa Diyos. At maunawaan mo kung gaano kabuti ang Diyos. Dahil gusto ng Diyos, tatlong bagay. Ikaw ay matalino, ikaw ay malusog, at ikay mayaman. Ito po ang gusto ng Diyos. That you will be wise, healthy, and wealthy. Kaya hindi na tayo magkukumahog sa buhay kung alam natin yung master plan ng Diyos about His creation. So ulitin kong muli, God desire you to be wise, healthy, and wealthy. So Psalms 56 verse 10, dito ulit sa NLT. Ang sabi po dito, I praise God for what He has promised. Yes, I praise the Lord for what He has promised. Sa makatuwid, ang atin pong buhay ay sa pamamagitan ng pagkilala at pamumuhay sang-ayon sa pangako ng Diyos. Kadalasan po tayo pag nabibigo. Kadalasan po tayo pag hindi nakakatanggap ng ating kailangan, tayo po ay, kung hindi nalulungkot, ay naiinis sa ating sarili. Subalit laging tandaan natin, bawat suliranin natin ay may katapat na pangako. So gagamitin natin ang mga suliranin at krisis natin para matuklasan ang pangako, and there is at least 6,000 more or less na pangako na nakasulat sa Biblia.
2005 ay about financial prosperity. 500 is about answered prayer. And the rest, some other area of life. At siniguro ng Biblia that all the promises of God are all yes and amen in Jesus Christ. So God shall not deny our prayer if it is based on His promise. Kaya nga kung atin pong unawain, it is our opportunity when we are faced with tests and trials to pick up promises from the Word. At iyong ipapahayag yun. Ito ang gawain natin pag may pangako ka ng Diyos, huwag mong titigilan. Believe the promise of God. Amen po ba? So you are insulating yourself by your believing. Because when you believe, then God is at work in your life on what you believe. At ang iyong paniniwalaan ay ang pangako ng Diyos. Kaya magbasa ka ng iyong Biblia at hanapin mo ang pangako ng Diyos na angkop doon sa iyong pangkasalukuyang dalahin. Laging tandaan mo na ikaw at ako ay may pasanin. Hindi aalisin ang pasanin at hindi rin aalisin ang pamatok. Subalit, yung pamatok na atin ay papalitan ng pamatok ng Panginoon. Yung pasanin na mabigat para sa atin ay papalitan ng Diyos ng magaang pasanin. Kaya napakahalaga na ating maintindihan ang katapatan ng Diyos at hindi siya nangako para hindi niya gawin yung kanyang sinabi. At gagawin niya ito ng higit na mas mahusay. Pag humingi ako ng ganito, ang ibinibigay ng Diyos ay doble ang ganda doon sa hiningi ko. Because when He answer prayer, He will make it good. Very good. Kaya't mag-i-enjoy ka sa Diyos. Nag-i-enjoy ka ba sa Diyos? Praise God. Hallelujah. So, ating unawain na ang buhay natin, ito ay buhay ng paniniwala sa Diyos araw-araw. Wala po tayong ibang gagawin kundi paniwalaan ng Diyos. Kahit imposible, paniwalaan mo na may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga, I praise God for what He has promised. Past tense. Yes, I praise the Lord for what He has promised. Inulit niya. Sa makatuwid, nabubuhay lang ang hari dahil sa kanyang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Walang ibang mapagkukunan ng tibay at katatagan kundi ang mga pangako ng Diyos. Hallelujah! At ang sabi sa verse 11, I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me? So, ibig sabihin, yung iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos ay pwede mong pag-alinlanganan ang pangako ng Diyos dahil merong bubulong sa iyo. Hindi totoo yan. Laging unawain mo po, the best time is our time of isolation and aloneness with God. Wala pong nasasayang na oras kapag ginugol mo ito sa piling ng Diyos. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babagiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At itong nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan nyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang taste and see that the Lord is good design. At ang isa naman po ay may nakalagay na choose joy
This is the day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po ang naabot dito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang pananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any two combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagiging po kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihatid ang mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. Amen po ba? The best time is the time is spent in the presence of the Lord. So I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me? So inalis mo ang iyong takot sa tao at lumilipat ka sa takot ay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang iyong pagunlad ay hawak mo, hindi hawak ng Diyos. Dahil binigyan ka ng karapatang umunlad. Tingnan mo ang iyong katabi. Huwag mong sisisihin ang Diyos. Dahil hindi ang Diyos ang dahilan ng iyong pagkalugi. Hindi rin ang Diyos ang dahilan ng ating pagkakasakit. Napakabuti ng Diyos. Kung matutulog lang tayo ng tama at kakain ng tama. At kukontrolin natin ang alat, ang tamis, at taba. Hindi tayo magbo-bloat. Masarap kasing kumain. At masarap ding magpuyat. Hindi mo namamalayan that you are gaining weights. Dahil sa pagpupuyat, masarap ding mag-midnight snack. So, atin pong unawain, hindi natin masisisi ang Diyos. At wag mong sisisihin ang Diyos. Yan ang sabi ng hari, ako'y nagtitiwala sa Diyos. Bakit ako matatakot? Walang magagawa ang mga taong mortal laban sa akin. Diyos ang makikipaglaban sa aking mga labanan. Kaya nga po, sa buhay na ito, you have to move. Amen? Kahit imposible, kumilos ka. Dahil nakatakda ka sa panibagong tagumpay. At yung tagumpay mo, dahil nga imposible, ay ikaw po ay lalong titibay at tatatag. Ngayon, meron po tayong dapat na matutunan. Ang una ay believe, ang pangalawa ay control your emotion, and ang pangatlo, arrive to a right decision and commit to that decision. Kailangang makarating ka sa tamang kapasyahan at kailangan italaga mo ang buong buhay mo doon sa pinagpasyahan mo. Paano ito mangyayari? Ngayon, nais kong ipaunawa sa inyo yung sinabi ko kanina to qualify what I have stated a while ago
that you are a warehouse of seeds. Talo mo pa ang IRRI. Talo mo pa ang Department of Agriculture sa dami ng binhing daladala mo araw-araw. Pero dahil nga sa kamangmangan, maling binhi ang naiitanim. Kailangan tayo maging matalino. At dito makikita natin ang tatlong salita na iisa ang magiging epekto. So ano yung mga binhi na nasa iyo araw-araw? Itanim mo yan. So ang unang salitang English ay sow, and you shall reap what you sowed. Pagtatanim po yun. Aanihin mo yung iyong itinanim. Sa makatuwid, ang pag-aani ay kapag may itinanim. At kung ating uunawain, hindi natin namamalayan, yung ating kabiguan ay galing doon sa binhing ating naitanim. Sow to your flesh and reap destruction. Basa na po ba ninyo yun sa Book of Galatians? Ang nagtatanim sa kaniyang pita ng laman ay mag-aani ng pagkawasak. But those who sow in the Spirit shall reap a spiritual harvest. Kaya kung mapapansin po natin, pag tayo nabigo, dahil mali ang naipunla nating binhi. Kaya kailangang matuto tayo dahil we are sowing every day. Hindi mo lang namamalayan. Kaya pag sinabi mo, ang hirap ng buhay, that is seed. And then, yung kahirapan ay dali-dali. Dahil yan ay katulad ng magnanakaw. Patutunayan yung iyong sinabi. So faith is believing the Word of God and acting on it. But fear is believing negative words and acting on it. As faith receive what it believes, fear receive what it believes. Likewise. Kaya kailangan huwag kang matatakot. Dapat pag darating ang malakas na bagyo, hindi ka matatakot. Naghahanda tayo, pero sabihin mo, oportunidad na naman ng Diyos para makagawa ng malalaki sa aking buhay. That is seeding. So your harvest is what you declared. Hindi uulan hanggat hindi ko sinasabing umulan. Amen po ba? You have the power. Nasa bibig mo ang iyong pag-unlad. Kaya huwag ka nang sisi dito, sisi doon. Kung nawalan ka ng trabaho, it's you. It's not God. Wala kang sisisihin kundi ikaw. Mahirap ngayon ang empleyo. Lahat hanggang 6 months. That is what you believe. At yun ang iyong kakamtin. Pero kung ganito ang iyong pananalita, makukuha kong regular employee dito sa kumpanyang ito. Makukuha kong regular employee sa kumpanyang ito. So you are sowing a seed of what you believe. At ikagugulat mo na lang dahil mapapansin ka nung personnel manager ito, asset ito sa kumpanya. May ikinasal ako. At siya ay isang nurse. At from Saudi, siya ay nag-apply na through internet sa isang malaking kumpanya ng kotse. At maraming nag-apply. Pero kung bakit, ang sabi nung head nurse, umuwi ka na dahil hindi kami kukuha ng ibang nurse malibang ikaw lang. Bakit kaya? Nasa abroad siya, tapos yung mga nag-a-apply nandito, siya ang napili. Dahil she planted in her mind na kanya yung posisyon. So if you believe in what you believe,
mag-iiba ang ugali mo. Nakukuha niyo po. Because you are what you believe. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan. Believe that you are saved. And never doubt it. You are saved. Papunta kang langit. Amen po ba? Believe that you are healed. Walang pwedeng umagaw niya. Sabihin mo, by His stripes. Paulit-ulit yun. Amen? And believe that you are wise. Dahil matalino ka eh. Kung hindi ka matalino, wala ka dito. Hindi narinig. Amen? Then another word is plant. If you plant, there will be a harvest. Sowing, reaping, planting, harvest. And then when you give, you shall receive. So what is your seed? That thing that you sow. What is your seed? That thing that you planted. What is your seed? The money that you give. The talent that you give. Amen? Kaya kung iyong kukuriputin ang Panginoon, pipigilan ng Diyos ang daloy ng malaking pagpapala sa iyong buhay. Kailangang maghangad ka na ang Diyos ay makagawa sa iyo. Hindi ikaw ang gagawa, kundi ang Diyos ay iyong hahangarin. Diyos ko, gumawa ka po sa buhay ko. Kapag ganun ang panalangin mo, pagandahin mo na ang ugali mo. Sapagkat maraming hahadlang para hindi makarating sa iyo yung iyong sinasabi. At ang unang hadlang ay ang ating ugali. Bugnutin ka pa rin ba hanggang ngayon? Magagalitin ka pa rin ba hanggang ngayon? Ang dahilan kung bakit tayo bugnutin, pakiramdam natin tayo ay tama at sila'y mali. Hayaan na natin sila ang tama at tayo ang mali. And that is maturity. Hello? Hindi baling laitin ako sa mali kong ginawa. Mas magandang laitin ako sa tama kong ginawa. So sow and reap, plant and harvest, and give and then receive. So believe and confess. Ipahayag mo. Araw-araw po yan, BZA. Act upon what you confess. Isa buhay mo yung iyong ipinapahayag. So believe, confess, and act. At maunawaan mo po kung gaano kaganda ang pangako ng Diyos. I trust in the promises of God. Amen? In the promises of God, I trust. And all the promises of God in Jesus are all yes and amen. Kaya kung gusto mo ng matalinong buhay, believe and trust God. Gusto mo ng mayamang buhay, believe and trust God. Wala pong ibang paraan, kundi ang ating buhay ay ating laging ilublob sa makapangyarihang presensya ng Diyos. Kaya't, be in control of your emotion and use your emotion for greater success. Malungkutin ka? Gumawa ka ng mga bagay na mula sa kalungkutan mo ay makapagpapaligaya sa marami. Laging tatandaan po natin ang ating kaligayahan ay kung tayo'y magpapaligaya ng marami. Kung tayo'y magpapalakas ng loob sa marami, magiging malakas po ang ating loob. Amen po ba? So control your emotion and you can control it by your pronouncement of what you believe. Basta laging tandaan mo na ang lahat ng nangyayari sa atin ay pagpapala. Mag-aral po tayo on how to carry our blessings well in the sight of God.
Yung ating kabiguan, that is a great blessing. Dahil sabi ni David, kung hindi ako nabigo, hindi ko minahal ang iyong salita. Kung hindi ako naligaw, hindi ko natutunan ang daan. Kaya, good or bad, they are blessings. Sapagkat ang pagkatuto sa mabuti at masama ay sa pamamagitan ng personal nating araw-araw na buhay. Kaya nga kung titingnan mo po, napakapalad natin sapagkat nasa isang pinagpalang bansa tayo. At ang ating kagandahan, bilang isang bansa, 80% ay mahirap. Pastor, ano naman ang kagandahan ng 80% ang mahirap? So ano ang kagandahan na 80% ay mahirap? Marami kang tutulungan. Hello? At pag nag-isip ka kung paano matutulungan itong 80%, doon ka magiging matalino. So if you acquire wisdom, and acquire wisdom every day. Saan galing ang wisdom? Sa mga katanungan. If you know how to ask the right questions, wisdom will show based on your question. Kaya mag-isip ka po. Walang magiging mahirap na anak ng Diyos na ang iniisip ay kaluwalhatian ng Diyos at kabutihan ng kanyang kapwa. Doon sa 80% mahirap, ano ang bahagi mo para ikaw ay umunlad batay doon sa kahirapan? Kaya may abogado dahil maraming hindi alam ang batas. Kaya may doktor, maraming hindi alam ang hygiene. At kaya nasa ibabaw ka ng lupa dahil maraming hindi alam yung alam mo. Pero kaya hindi umuunlad yung alam natin dahil hindi natin ginagamit. Pero kung gagamitin mo yung alam mo, yan ay pauunlarin ng Diyos. At laging tandaan mo na dun sa iyong kaalaman na natuklasan mo at iyong isinagawa, wala pong lugar sa daigdig ang magiging mahirap para sa iyo. The moment that you understand what you possess, you will have more time not to complain of lack, but to complain of overflow. Hello? Pag nabuksan ang ating isipan, makikita natin ang nakalantad na napakaraming pagkakataon para ikaw at ako ay maging maunlad. Sa paligid po natin, nandun ang lahat ng kaunlad at kasaganahan. Thy way is in your sanctuary, and thy steps are in the seas. At laging tandaan natin na dahil nga hindi natin alam ang ginagawa ng Diyos, pero tayo ay nagtitiwala na ang ginagawa ng Diyos ay laging mabuti. Kaya sa ating pagtatapos ngayon, ang hamon ko sa inyo, do not and never waver. Wag na wag kang magpapabago-bago ng isip at wag na wag mong pag-aalinlanganan ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Dahil ang mga pangako ng Diyos ang ating buhay. Ang mga pangako ng Diyos ang gagawin ng Diyos. Naunawaan niyo po. Pag tinitingnan ko ang mga hiningi ko, hindi ibinibigay sa akin ng Diyos yung hiningi ko. Ang ibinibigay niya ay yung the best na alam niya na maganda para sa akin. Kaya nga po, ngayon pong sandaling ito, move. At gawin mo ang mga imposibleng hindi mo dating ginagawa. Spend more time in isolation and aloneness. Gumugol ka ng maraming oras na mag-isang pakinggan mo ang Diyos. At pag nasanay ka na pakinggan ang boses ng Diyos, ipaunawa niya
kung ano ang dapat mong gawin. Tayo ay nasa problema, hindi para tayo masira. Tayo nasa problema para tayo ay maging mahusay na manggagawa ng Diyos. So ang unang advice ko sa inyo, kung ikaw ay malaki ang problema, ngumiti ka. At pag imposible, humalakha ka. Amen? This is not a joke. Dahil pag ikay tumawa, ang ibig sabihin, tanggap mo na ang Diyos ay may control ng iyong buhay. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Kaya nga, unawain mong mabuti, ipapahayag mo araw-araw ang pangako ng Diyos. Get the promise, believe the promise, confess the promise, and live the promise. Ulitin kong muli, get the promise that is commensurate to your problem. Manalangin ka. Sabihin mo, Panginoon, ano po ba ang pangako para dito sa aking sitwasyon? At pag nakakuha ka ng isang talata lang, wag ng isang pahina. Baka hindi mo pa maalaala, isang talata lang. And then, isa buhay mo, limliman mo yung isang talatang yon at ipahayag mo, hanggang dumating ang punto ng iyong buhay na katulad ka na ni Elijah. Hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Darating sa iyo ang katapangan. Why? Because you have a personal encounter with the Lord. Hindi ka na matatakot na magpahayag ng gagawin ng Diyos sa iyong buhay sapagkat narinig mo firsthand ang sinabi ng Diyos kung ano ang gagawin sa iyo. At ako po'y naniniwala na matutupad ang sabi ng Biblia, those who believe, signs, wonders, follow them that believe. At malalaman mo na ikaw ay nasa tamang pamumuhay dahil sinusundan ka ng mga kababalaghan at ng mga himala. At ikagugulat mo sapagkat hindi ka na nai-stress ng mga suliranin. Sapagkat ang lumipat na sa iyo ay kapangyarihan ng Diyos. At isang araw, ikagugulat mo rin na lumaya ka na sa lahat ng iyong suliranin at wala ka na sa anumang mga agam-agam at bagabag sapagkat nasa panahon ka na ng level na ikaw ay sinasamahan ng Diyos sa makabago at makapangyarihang pagsama. So tayo po'y manalangin. O Diyos aming Ama, salamat sa patuloy mong kabutihan at tulungan mo ang bawat isa na maisabuhay ang mensaheng kanilang narinig sapagkat sila lamang ang gagawa nito at wala nang iba. Sa iyo po ang kaluwalhatian at nakikita ko na ang maraming naglulundagan sa sobrang tuwa at sobrang kagalakan sa mga pagpapala at biyaya na walang ubos na iyong ibubuhos at isusunod sa bawat isa. Sa iyo ang parangal, papurit, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na taste and see that the Lord is good. Halina at mag-ambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page.
Maaari niyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregorati.com.